Umaatake na si Lebron dito tapos kinick out niya kay Luka. Then may kita po natin yung reaksyon ni Lebron dyan. Gusto niya actually kunin ang bola muli pero syempre si Luka ang pinasahan niya na mas priority sa opensa. Mas first option si Luka at this stage of their careers. Alam naman na ng lahat yan. May green light din si Luka to shoot the ball mga idol kung gugustuhin niya kaya hindi natupad yung gusto sana ni Lebron. At least sa pagkakataon na ito, break yung tira ni Doncic. Then sa sumunod na possession, heto naman po ang ginawa ng dalawa. Nagsasagawa sila ng side pick and roll at napapadalas na nga yung pag-mention natin sa play na ito in this channel. Sa mga hindi pa alam yon, basically nasa iisang side tong dalawang best players nila habang yung tatlo naman ay nasa opposite o kabilang side. Simple lang naman yan. And para po hindi magkalituhan sa depensa tong Memphis, pinili na lang din nila na mag-switch ng tao, leaving Wells dito kay Lebron. Now, dito na po nagkaka-advantage ang Lakers and going back doon sa noonong clip natin, yan din po siguro ang gustong gawin ni Lebron nun. Napoposehan niya ang tao niya at itatry niyang i-overwhelm to nung laki niya. Lalo pa ngayon na si Wells to na mas maliit. Mas kakayanin talaga ni Lebron yan. Kita nyo si Jaren Jackson naka-ready na rito sa pagpasok ni Lebron. Yan din po ang naging hudyat sa kanya na ipasa kay Ayton to sa sweet spot niya. Hindi lang nasalo ng ayos pero jumper na matik kay Ayton sana yan eh. And speaking of overwhelm, yan nga talaga ang ginawa ni Lebron. Ginamitan niya ng laki itong si Wells sa ilalim at na-foul siya. So ito yung naging go-to play ng Lakers sa crunch time, then inulit nila yung side pick and roll play ni Lebron pati Luka tapos ang depensa ay hindi pa rin naman nagbabago ng diskarte rin. Switch rekta si Wells kay Lebron at ganun na naman this time nga lang ay mas nagkapwesto ng maayos si Lebron kasi late na po sa switch si Wells. Kaya rin ganyan na lang siya kung saluhin ng ibang mga players ng Memphis kasi nga i-score talaga yung si Lebron kung nauhuli o naiiwan na yung defender niya. Medyo risky nga rin tong ginawa ng Memphis kasi si JJJ ay galing sa weak side talaga. Si Vando yung tao niya pero yun nga, since nasa weak side si Vanderbilt, medyo okay lang na pabayaan yan kasi hindi naman din siya kilalang shooter. Ang kaso nga lang nagkat bigla to tapos walang sumalo sa kanya. Great find kay Lebron mula sa play nila. Again idol, same play po na pick play nung dalawa sa kaliwa. Dalawang sunod na possessions na nga rin niya na nakakascore ang Lakers galing sa play na ito. Kaya why not gatasin nila ng gatasin, di ba? Kita natin yung adjustment ni JJJ at nagstay home na siya kay Vanderbilt kasi baka mag-cut na naman to. So hinanap na po ni Lebron yung player na medyo lumalayo na sa kanyang original na tao at sino yan? Itong si Cam Spencer. Si Jake ang pinakatao niya pero gusto rin kasi niyang tumulong sa iba kaya lumalayo siya. Itong si GG Jackson din po, medyo malayo po kay Luka. So ganyan mga idol, binabasa ni Lebron yung depensa. Masyado silang concerned doon sa pag-overwhelm nga niya kay Wells kaya sag off sa iba. Good extra pass din tong ginawa ni Jake para kay Luka and again, may green light po talaga si Doncic na tumira kung trip niya. Lalo pa ngayon, nakakashoot niya lang ng 3. Hit check nga to mga idol kaya biglang lobo sa Sham ang lamang ng Lakers late in the game. Then baka hindi lang ako gaanong nakakanood ng game siguro pero ngayon ko lang nakitang ginawa ng Lakers to. This is a flex post up ISO play mga idol na hinuluan pa nila ng iba. Ganito yan. Gagawa po si Jake ng flex screen dito para kay Lebron kung saan tatawirin niya tong baseline dyan. Yan ang flex screen. Kita naman din natin na nabasa rin po ng Memphis to at nakapalag si Aldama dyan sa screen at nakarecover pa. So okay, Lebron post up naman to ngayon. Katulad dun sa kanina. Umibang side nga lang. Then since kanina pa nga ginagatas ng Lakers yung Lebron post up no, pinaghandaan na nga rin sila nung help at ayan nga si Landale, abangis. Si JJJ, abangis pa rin kahit nalusutan kanina. And ginamit ng Lakers to sa kanilang advantage kung saan si Ayton po ay nagfi-flare screen na pala kay Luka. Itong flare screen ay screen away from the ball mga idol. So kita nyo, papalayo si Luka sa bola nung tinanggap niya. Bago sa paningin ko tong ginagawa ng Lakers at itong si Landale ay hindi rin niya napaghandaan. Masyado siyang mababa para tumulong sa depensa. That's why ganitong nagkumuhog ang depensa ng Memphis that left Lebron na open dito. Pang dagger sana to, nagmintis lang, mabuti at na-recover din ni Luka. So yan yung ginawa nila sa crunch time mga idol. This game naging go-to play yung pag-poste ni Lebron kasi nagagawa niya yung right decision din. Nakita naman natin yon. Feel ko, since may Lebron pati Luka sila, ibabase talaga nila ang mga crunch time plays nila sa mga nangyayari sa laro. Like if medyo struggle sa turnover si Luka, then si Lebron na muna yung bahala. Or kapag kunwari hindi makashoot, and pwede rin yon vice versa. Kaya nga rin hindi umi-score si Lebron ng mga unang laro niya this season kasi nira-ride din nila ang mainit na kamay ni Doncic nun eh. At AR syempre. Pero ngayon na kailangan na nga rin siya mag-produce ng puntos at maging agresibo, nakita na rin natin yung tipikal at kilala nating Lebron. Wala pa rin kupas. Kaya ano po masabi nyo sa ginawa ng Lakers dito sa crunch time mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.